Ang daming beses kong na-overdue dito, pero ngayon kahit kailan ako mag-loan sa kanila, approve lagi kahit anong oras yan. Kahit na gabi pa yan. At mas pinataas pa nga nila yung credit limit ko up to 60,000 pesos. O, di ba? Kahit puro overdue ako nung una, ngayon mas pinataas nila. So, ang pag-uusapan nga natin ngayon ay yung may pinakamaraming comment sa may previous upload ko about S-loan. Ano ba ginawa ko para mas tumaas yung credit limit ko sa kanila ng up to 60,000 pesos? Ano ba yung kailangan yung gawin ngayon? Na malay nyo nga is effective din kagaya ng sa akin kahit na overdue. Yung iba napapangitan dito sa S-loan pero ako, nako, laging maaasahan, legit installment yan. Yes, ko-contact sa contact reference mo pagka na overdue ka, pero pagka iningatan mo yung account mo sa kanila, talagang pauutangan ka ng paulit-ulit kahit na bad credit ka na sa kanila. Panoorin mo yung video na to hanggang dulo dahil kung wala ka pang S-loan or kung meron ka ng S-loan, alam ko makakatulong sa inyo yung video na to. Dahil kung petsa de peligro lang yung pag-uusapan, pasok na pasok ang S-loan dito na maaasahan kahit na anong oras mo yan kailanganin. So ito nga pala muna yung mga nag-comment do sa my previous upload ko. So sabi niya, S-loan, 2 years na ako dyan. Ang laki ng tulong sa akin talaga. So sabi ni at Mylene Bumanlag. Ayan, shout out. At yes, maganda manghiram dyan sa S-loan. Sabi ni Dada Maganda. Ayan, shout out din. At paano po kaya palakihin S-loan sis? Tagal ko na dyan kay Shopee pero nasa 5K pa rin yung S-loan ko. Taon na ata akong nagamit. Ayan, shout out din sa'yo, Jo. At next, yung S-loan ko, 500 lang yung credit limit. Sabi ni Judy Ann Juntar, ayan, shout out sa inyo. At sabi pa nung isa, S-loan for emergency ka dyan, nga ka dyan. Yes, nga talaga tayo dito pagka umutang tayo nang wala tayong aasahan na pambayad dun sa may due date na ipinakita sa atin. At dahil gamit na gamit ko nga yung 60,000 pesos ko, eto na lang yung available ko na credit limit dahil gamit na gamit nga 12,573 na lang. O, di ba? Talagang maaasahan naman kasi talaga. At huwag kayong papasira. And paloloanin nga tayo dito ng up to 100,000 pesos. Pwedeng bayaran ng up to 12 months. Kaya goods na goods pa rin talaga ako dito sa may S-loan. Marami na din ako nagawang video about S-loan at tutorial kung paano i-activate yung S-loan. Hanapin nyo lang dyan sa may YouTube channel ko. Isa pang kinagandahan dito sa may S-loan, pagka kinlik mo yung loan protection fee na makikita mo dyan, choice natin yan kung i-on natin or hindi. Pero ako nga, I suggest i-on nyo yan pagka maglo-loan kayo dito sa S-loan dahil meron lang naman tayo dito na monthly fee na 0.20%. So dito sa may in-loan ko nga na 15,500 pesos, meron siyang 4.95% na interest monthly. O diba, napakaliit na nito. And na-overdue nga ako sa kanila. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki yung late payment fee dito. So meron ditong madadagdag sana na 298.25. Pero dahil in-non ko nga yung loan protection fee, hindi ko nga yun binayaran. So, na-waive yun. Hindi ko siya binayaran talaga una bes. Kaya kung ako sa inyo, lagi yung i-click yung loan protection fee. So, yung fee nga pala dito sa loan protection ay 93 pesos lang. O, diba? Napakaliit na nun, guys. Kaya, para maiwasan natin na maging bad credit talaga dito sa S-loan, i-click natin yung loan protection fee. And another example, sa 7,000 pesos ko na in-loan dito, ayan, hindi ko nga na-click yung loan protection fee dahil hindi ko napansin na i-confirm ko agad. So, ayan, walang nakalagay dito na loan protection fee at may nadagdag nga na late charge na 133.99 pesos. Ayan, 100 plus din yung nadagdag dahil na-late ako ng pagbabayad sa kanila. So ngayon nga, share ko sa inyo kung paano mag-withdraw, lalo na kung meron na kayo dyan nakikitang credit limit. Saan ba makikita yung S-loan? Ayan, click nyo lang yung Shopee application nyo, punta kayo sa Me, dyan sa ibaba, tapos makikita nyo na dyan agad yung S-Pay Later saka S-loan. Ayan, i-activate nyo na yan agad-agad kung hindi nyo pa na-activate yan. And kung na-activate nyo na, ganito lang siya mag-withdraw. Ganito lang gagawin nyo. I-click nyo lang yung withdraw loan. And meron kayo dyan pamimilian kung kailan babayaran. 3 months, 6 months, 9 months, saka 12 months. So dito sa may 5,000 pesos, pagka ikinlik natin ang loan protection fee, meron ditong additional 10 pesos na madadagdag. O, di ba? Maliit lang.
At sa loob ng 3 buwan, ayan, 1,924.18 ang babayaran ko every month. And talagang hati-hati siya ng 3 buwan. Hindi yung sa unang pagbabayad lang, babayaran mo na halos lahat ng loan amount mo. So yung equivalent nga nitong monthly interest rate natin na 4.95% is 247.51. So yan yung pinaka-interest in peso na madadagdag nga sa may loan natin. Ayan, yung interest. Napakaliit lang guys kumpara sa ibang loan application. So after mo nga makapili, i-click mo lang yung withdraw now. And after that, maglalagay lang kayo dyan ng Shopee Pay PIN. Dahil pag gagawin din kayo dyan ng Shopee Pay na PIN, ayan, i-enter nyo lang dyan. And pagkari nun, okay na punta na yan agad sa may Shopee Pay nyo. Kasi dalawa yung i-activate nyo dyan, yung S-Loan saka Shopee Pay. Pagka nag-withdraw kayo dito sa S-Loan, mapupunta yung pera nyo sa Shopee Pay. At eto na nga, papakita ko sa inyo. So meron nga palang nabawas na 1% admin fee. Kaya ang natanggap ko na lang is 4,950. So may nabawas na 50 pesos. So ayan, kung makikita nyo dito, napunta na sa may Shopee Pay ko. And i-click lang natin yung Shopee Pay. Ayan, i-click natin yung itaas ng Shopee Pay at lalabas na nga dyan yung pinaka-total na pera na natin sa may Shopee Pay. May balance pa kasi ko dyan, kaya ayan, nadagdag lang. Naging 4,952. And ngayon nga is, pipili na tayo kung saan natin i-disburse. Pwedeng sa may other e-wallets, pwedeng send via QR, or sa GCash na nga automatic. So ako, GCash. And lagay lang natin dito kung magkano yung ilo-loan natin. And may admin fee na 15 pesos. So ako, 2,000 lang yung withdraw ko papunta sa GCash. And send money now. So ayun na, ganun lang kadali. At pasok nga agad sa my GCash ko. So buo mo siyang matatanggap dahil yung admin fee is doon mababawas sa pinaka-Shopee Pay mo. So kumbaga sa Shopee Pay, parang yan yung pinaka-GCash wallet mo. So, paano ko na nga napataas yung aking credit limit? Siyempre, nagtanong na din ako para mas reliable yung ating source dito sa may customer service nila. So, nagtanong ako, paano ba i-increase yung Shopee S-Loan nga na credit limit? So, ako kasi yung ginagawa ko, nagbabayad ako on time talaga. And pagka naman may extra na ako na pera, ay ina-advance ko yung pagbabayad. Kaya, another good points pala yon sa my S-Loan. At ito pa ang sabi, please note that the credit limit is automatically adjusted based on good repayment performance through time. So pagka talaga good payer kayo, talagang mas tataas ang credit limit nyo. So ako nga, kagaya na sabi ko sa inyo, madaming beses ako na na-overdue, pero ayan, dumating din sa may pagka-frozen ng account ko. Ilang buwan din yon bago bumalik and hanggang sa tumaas na nga ng tumaas yung credit limit ko ng up to 60,000 pesos. So sabi nga dito, maintain on-time payments. Pero kagaya nga na sabi ko sa inyo, nag-a-advance ako ng payment. And tinanong ko nga din, nakaka-apekto ba yung pag-advance payment dito sa S-Loan? At sabi nga is, this helps your account para mabigyan ng credit limit increase if you are paying your bill in advance. O diba? So kailangan on time or advance tayong magbayad. At isa pa, syempre, ito, ang late payment ay malaki talaga yung impact para ma-reject ka sa may susunod mo na loan or ma-retain nga kung ano yung credit limit mo lang ngayon. At worst is ma-freeze nga yung pinaka credit limit mo and maghihintay ka ng ilang buwan dyan para mas maging okay na yung credit standing mo. Hindi ka makakapag-loan hanggat hindi mo na fully paid yung lahat ng balance mo. And kagaya nga nung ginawa ko, talagang binayaran ko muna lahat ng balance ko and continue nga lang daw yung paggamit ng S-Loan. Gamitin mo na gamitin kung meron kang credit limit. Pero once na meron ka ng extra money, bayaran mo agad para mas tumaas. At last, yung mga ID naman dito is UMID, passport, driver's license, PRC, postal, and PhilSys. So kung meron kayo niyan, pasok kayo dito sa My S-Loan. And hindi na to ginagamitan pa ng payslip ng proof of income, wala na. Basta isang ID and ma-activate mo yung S-Loan mo, okay ka na dyan. So kung may tanong pa kayo about sa S-Loan, comment down below para masagot ko nga din. So that's it for today's video. Thank you for watching and sana makatulong din sa inyo yung S-Loan ngayong bakasyon at sa Pecha de Peligro. So ayan lang, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!